Puri, pagluluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Dobleng paggalang, pagrespeto at patuloy na pag-alaala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Greetings to all beloved Almeda family, sa lahat pa ng beloved preachers, beloved workers, and beloved brethren po. Praise the Lord. Salamat po sa mahal Panginoon na pinagkalooban muli ako ng pagkakataon na makapagpasalamat sa Kanya. Year 1990, nang kami po ay tawagin na maabot ng panalangin na ating beloved parents in the Lord at makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noong panahon na yon, bago po kami makakilala sa mahal Panginoon, ay mayroon po akong magulong pamilya. Kaming mag-asawa ay talagang hindi lumilipas yung araw o linggo na hindi kami nag-aaway. At ang aking mga anak po ay mga sakitin. Ngunit nung kami po ay naglingkod sa mahal Panginoon, tumanggap sa Kanya at nabautismohan sa pangalan ng Panginoong Jesus, hallelujah, ng mahal Panginoong Jesus, kami po ay unting-unting binago, maging aming pamumuhay. Hallelujah. Year 1995 na ako po ay tawagin ng ating mahal Panginoon na nangusap sa akin na bilang magamit, bilang mga awit, mga minamahal. Dahil sa ako po ay talagang mahiyain at masyadong pribadong tao. Tumatanggi po ako hanggang sa nakaranas po ako ng 3 beses na paalaala. Ang pinakahuling paalaala sa akin ng mahal Panginoon ay yung aking bunsong anak noon ay nabagsakan po ng kama po yan. At talagang napasigaw yung bata. Pagpasok ko po ng kwarto, nakita ko yung ulo niya nasa labas ng kama, yung katawan niya nasa loob. Nang na-check ko po yung kama, imposibleng hindi siya mabubukulan o hindi mababalian ng kanyang leeg. Pero kabaga ng mahal Panginoon, iningatan siya. Sabi ko, mahal Panginoon, huwag mo na po akong paluin. Susunod na po ako sa iyong pagkatawag sa akin. At nung panahon po na yun, ako po ay nagpaalam sa ating beloved assistant pastor. At dahil andun pa rin yung aking pag-alinlangan, yung mga kapatiran na nakapila, nag-giveaway ako palagi. Hindi ko alam na nakita na pala ng beloved Mama Dear na lagi ako nag-giveaway hanggang sa tinawag niya na ako. At kabagan ng mahal Panginoon, nang nagkausap kami, at talagang ako po ay kanyang nabasbasan, hallelujah. At mula noon, 1995, hanggang ngayon ay ginagamit pa rin po sa kanya balagawain. Right. Bilang mga abit po na pabilang sa adult choir. At hindi, ako rin po ay nakaranas ng matinding persecution, mga minamahal, na aking mahal na talagang grabe yung pagkagaling ko sa gawain. Kahit na may asawa na ako, may mga anak ako. Pagka nag-overnight ako, pagdating ko talagang nasasampal niya ako, nasasaktan niya ako. At hanggang sa ako po'y palagi nag-aayuno. Inihingi ko sa mahal Panginoon na kahabagan po ang aking mahalay na aking malama. Natanging tagapagtanggol ko lang po na yung aking mahal ama. Ngunit nasa ibang bansa siya. Talagang grabe yung pananakit ng nanay ko sa akin, ng aking beloved mother. Ngunit isang araw, mga minamahal, at ako po'y na naginip na dumalaw daw po sa amin ang ating beloved parents in the Lord. At ako pinagsabi sa kanila sa panaginip ko na nais ko po na makakilala rin ang aking mga minamahal mga magulang sa laman. At nang sabi ng mga pastor na tumalikod ka, kuhanin mo yung mga bunga na yan. Yung mga bunga na yon, mga minamahal, ay 5, 2 malalaki at 3 maliliit. Sa pagkakaisip ko, yung 3 na yung maliliit ay yung mga kapatid kong lalaki. Ay yung 2 malaki ay yung aking pong beloved parents. At nasungkit ko po sila, mga minamahal, kahit na mahirap dahil puro tinik po, puro barbed wire, hindi ka makakalapit sa gitna nun. At nasungkit ko po yung 3. At yun nga po,
kinahabagan ng mahal Panginoon ang aking mahal na ama, aking mahal na ina, at ang aking bunsong kapatid. Hallelujah! Na nakakilala na rin sa mahal na Panginoon, naranasan ni bago kinuha ang aking mga mahal na magulang, naranasan nila na mag-ayuno, magpuri sa mahal na Panginoon na maging matapat sa pagbibigay. At ganoon din po mga minamahal, sa tuwing magkakasakit ang mga anak ko, 4 na anak ko nagkasakit ng dengue, sabay-sabay. Alam niyo po ang ginawa ko, mag-isa lang ako dahil nasa dako po kami ng Ilocos Sur noon. Aking beloved husband ay nasa Manila. Bumabagyo, wala akong katuwang. Hindi po ako kumain, nagayuno ako. Magdamag ako, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Pag kumukulog o kumikidlat, sinasabayan ko ng sigaw sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Kinabukasan, mga minamahal, naglabasan na yung mga pantal sa mga katawan nila. Ngunit walang gamot o ano pa man, walang check-up. Talagang hindi sila halos kumakain. Ngunit pagkat kinabukasan na yung mga minamahal, ay agad na silang nakaramdam ng pagginhawa. Na nakakain, nakainom na ng tubig. At ito lang po, recently lang po mga minamahal, bago po mag-anniversaryo ng Talipaw, Huwebes po yung gawain natin. Nagsamba po kami ng aking beloved husband pagkagaling namin sa trabaho. On the way na po, iba na po yung pakiramdam ko. Mainit na po yung mata ko, yung singaw ng katawan ko, giniginaw na po ako. At talagang sa kalungkutan ko, mga minamahal, hindi kami nakadalo ng gawain. Ang sakit-sakit sa dibdib dahil nung panahon na yun, sabay-sabay, yung pagtaas ng uric acid ko, yung high blood, yung sakit ng ulo ko, na para bang puputok na pati mata ko. At talagang yung katawan ko, pindutin lang po talaga, hindi ko na kaya. Masakit po talaga. Ngunit, kami po ay nag-concentrate na aking beloved husband. Hallelujah, sa panonood by webcast po. Hanggang sa ako po ay pinatulog naman. Tuwing ganun na nararamdaman ko, mga minamahal, walang dumadako sa isip ko na pa-check up o anong gamot. Sasabihin ng mga anak ko, Ma, magpa-check up ka na. Ngunit sabi ko, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, siya ang naglalang sa tao. That's right. Hindi ba alam na mala Panginoon kung ano ang sakit ko, kung ano ang dapat gagawin. Sabi ko sa kanila, ipanalangin niyo rin ako. At ako po ay napilitang magayunan ng oras na yon. At ngunit, nung matapos po ang preaching natin, beloved Minister Forge Almeida po, at sumabay po ako sa mass healing. Hallelujah, nakatulog po ako na mahimbing. Kinabukasan, mga minamahal, pinagaling ako ng mahal Panginoon. Praise the Lord. Oh, glory to Jesus. Bagamat ando pa rin yung paninikip ng dibdib ko, nahihirapan pa rin ako huminga. Pero nakadadalo na po ako sa gawain. Hanggang isang araw, may bumulong po sa akin na mag-ayuno ka na. Mag-ayuno kayo. Ando po yung aking paninibago. Hindi ko alam kung ano yun. Sabi ko sa beloved husband ko, ay, maghahanda ako, mag-ayuno ako. Pero andun po yung sabi ko, magmi-meals fasting na lang muna ako dahil may trabaho kami. Ngunit nung nabasa ko po yung panawagan ng ating beloved Almeida family na magsipag-ayuno, doon na po nagkaroon ako ng kalakasan, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon dahil ginabayan niya ako, pinagpala niya po ako na bagamat di ako umiinom ng tubig, ay talagang totally po nawala bigla yung pananikip ng dibdib ko. Ngayon po ay complete healing po binigay sa akin ng mahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon sa mga gabay at patnubay po sa aking mga minamahal na mga anak na bagamat sila ay may kanya-kanya ng pamilya, tunay na ando ng pag-iingat at pagpapala rin po sa kanila. At
Sa tuwing magkakasakit po ang aking mga apo, nagsasabi lang po sila, Ma, ipag-pray niyo po, may sakit si ganito, may sakit siya. Ngunit sa pagpupuri po, hallelujah, pananalangin, sa unang panalangin po ng ating beloved parents in the Lord, beloved Almedo family, talagang andun ang kagalingan sa kanila. At napapasalamat din po kung mga minamahal sa pagsubok, dahil po, kailan na itong mga nakaraang linggo lang, nagkaroon po kami ng problema sa aming trabaho. Nawawalan po kami ng biyahe na naging 3, naging 2. May nag-advise sa amin na concern na kasama namin na makipag-usap kami sa fleet namin na nagbibigay ng schedule. Pero sabi ko, bakit tayo aasa sa tao? Ang Panginoon, sa Panginoon tayo asa. Bagamat andun ang aming pagtatapat, mga minamahal. Ang sahod namin through GCash, kaya agad-agad namin pinapadala sa bank account po ng ating church. Pagpasok pa lang ng sahod, andun na po yung aming pagpapadala ng sahod ng aming ikaputandog. Sabi ko, ang Panginoon ang bahala sa atin. Tayo ay sinusubok lamang. Hallelujah. Dahil ilang kaming kapatiran na doon nagtatrabaho. At sabi ko, kailangan daw namin kausapin ng aming agency, sabi ng aming co-or. Bago ako nakipag-usap sa aming agency, dahil yung pong co-or ng agency namin ay talagang hindi maganda magsalita. Parang andun yung kanyang pananakot, ganyan. Ako po'y nanalangin, lumuhod sa Panginoon, turuan mo po ako kung ano po ang aking sasabihin sa aming co-or. Buksan mo po ang kanyang puso at pangunawa. Dahil ang aking pong beloved husband ay hindi po sanay sa mga ganyan na pakikipag-usap. At nang matapos ko, habang kinakausap ko po yung isa sa pinakamataas sa agency namin, naramdaman ko na hindi po talaga siya ng Panginoon. Andun yung pagiging magalang niya. Andun yung naunawaan niya yung sitwasyon namin. Ngunit isang araw, mga minamahal, sabi ko sa Panginoon, lang tayo aasa. Hihipuin ng Panginoon yung nagbibigay ng schedule. Yun nga po, nagulat na lang kami mula nung Monday hanggang ngayon, kahit coding. Meron po kaming schedule. Glory to God. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa lahat ng mapagpapala, sa lahat po ng pag-iingat, patnubay at gabay niyo po sa amin sa araw-araw naming buhay. Salamat po sa mga paalaala, kahit na andyan na maliit na kahinaan. Ngunit sa mahal Panginoon, walang maliit, walang malaki, basta't kahinaan, andyan ang paalaala. Salamat po, mahal Panginoong Hesus, hallelujah, na patuloy mo kami pinahalawakan, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.